Thank you. Magsiupo po ang bawat isa. Laging tatandaan po natin, Diyos lamang po ang ating kailangan. Ang lahat ng kailangan natin ay nasa Kanyang kamay. At ang pagkuha doon sa mga pagpapalang nasa Kanyang kamay, ating abutin ang Kanyang puso. Banal na Espiritu, matuto kaming lahat sa katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. So laging tandaan mo, pag dumaraan tayo sa krisis o suliranin o sakit man, sabihin mo, with Jesus, I am greater than this problem. I'm greater than this cold. Paulit-ulit mo sabihin yon because greater is He that is in you than demons who bring cold and cup. The more you experience crisis, the more you have to attend worship services. Yun yung pagkakamali ng marami. Hindi nila nalalaman na sa pagtitipon, nakahanda ang biyaya at pagpapala ng Diyos doon sa tama ang inaasahan sa Diyos. Kailangang lahat tayo, we have an expectation of the best. Huwag kang pupunta ng simbahan na dala mo ay problema at pananalitang hindi siguro ako mahal ng Diyos, bakit hanggang ngayon? Kaya napapatagal ang pagpapala dahil puro reklamo. Kung magagala ka lamang, iiksi yung panahon ng krisis. Tumatagal dahil sa reklamo. Tingnan mo sa iyong katabi. At sabihin mo, gaano na katagal ang iyong problema? Siguro mareklamo ka kaya 10 taon na. Our goal is God's will be done. Yun po ang title. Our goal is God's will be done. Yun lamang po, thy will be done. Kailangan laging thy will be done. Not my will, but His will be done. At makikita po natin, the sure mercies of David is number 1, David is a witness. And at the same time, David is a leader. At the same time, David is a commander. So, dahil nasaksihan niya at nakilala niya ang Diyos, kailan niya nakilala ang Diyos? Nung siya ay nasa kahinaan, nung siya ay nasa kasalanan, nung siya ay nasa pagsuway. Kaya meron siyang karanasan that God is a forgiving God. So that is a witness. At may karanasan siya that God is the great physician. Dahil yung kanyang mga pinagdaanan, halos ikamatay niya yung mga sakit. Nagkasipilis na dahil sa mga babae. Pero naranasan niya that God is the great physician. So he is a witness. Kaya he is a leader because he witnessed that God is his greatest healer, that God is great in mercies. Kaya lalo siyang umalab sa Diyos. Kaya nauutusan niya ang kanyang mga nasasakupan, magtiwala kayo sa Diyos dahil yung kanyang pagsasabing magtiwala dahil sa command. Hindi mapapahiya yung magtitiwala sa Diyos. Kaya as your bishop, pag sinabi ko magtiwala ka sa Diyos, magtiwala ka lang sa Diyos. Sino ang ipinalit ng Diyos kay Moses? Hindi po yung matatalino ng Israel. Ang pinalit po niya ay alipin ni Moses. Bakit? Dahil laging tandaan mo, you cannot be a leader without first be a follower. Hindi ka magiging pinuno hanggat hindi ka nagiging tagasunod.
Ulitin kong muli, para maging mamumuno, kailangan kay masunurin. Kaya alisin mo ang pagkamatampuhin. Dahil ang matampuhin ay nagtatampo rin ng mga biyaya at pagpapala. Amen po ba? Laging tandaan mo, ako ay hindi nasa posisyong ito dahil hinanap ko. Dinala ko ng Diyos sa posisyon. Amen po ba? Hindi po ako nagsikap, kundi ako ay idinaan sa iba't ibang trahedya, iba't ibang mga kabiguan. Kaya ako ay naiposisyon dahil doon sa pagdaan ko sa mga kabiguan, nakilala ko na Diyos lamang pala ang aking kailangan. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Sabihin mo, sino rito ang may asawa na magkasama? Taas ang kamay. Ayan. So kayong mga lalaki, kailangan yung pamilya mo ay hindi mo napapabayaan. Kailangan inaasikaso mo. Mga babae, inaasikaso ka ba ng iyong asawa? Mukhang tatatlo ang amen. So, alam mo, nagbubulay lang ako. Alam mo, pag ikay nasa gawain ng Panginoon, ang atmosphere ay supernatural presence of God. Kaya napakabilis kong makatanggap ng revelation. At sa Isaiah 62, ito ay bago, hindi pa ito, mahaba pa, hindi ko pa nasisimulan yung mensahe. Pero ito ang isang nakita ko. Sa Isaiah 62, verse 2. Ano po ang sabi doon? For behold the darkness, 62. And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory, and thou shalt be called by a new name which the mouth of the Lord shall name. Ang tinutukoy po dito ay ang bayan ng Diyos. At dito makikita po natin sa verse 5. For as a young man marrieth a virgin, so shall thy sons marry thee. And as the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice over thee. So pansinin po natin, ang tinutukoy dito na pakakasalan ng mga Hudyo, kailangang ang Jerusalem ay kanilang pakasalan. At ang sabi ko, kaya pala ako'y matibay at matatag dahil nagpakasal ako sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Nakukuha niyo po. Through the years, ang biyaya ng Diyos ay biyaya ng Diyos because I am married to it, including my entire family. Ano po ang ibig sabihin na kasal ako sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship? Lahat ng kabutihan ay aking hinihiling sa Diyos para ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay magtuloy-tuloy hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga, as married to biyaya ng Diyos Christian Fellowship, my desire is to always make His name known to every generation. My desire is that I will show the strength of God to the present generation. Kaya wala po sa edad, pag ikaw ay kasal sa biyaya ng Diyos, ikaw ay ihanda ng Diyos as a bride. So the bridegroom will prepare you to be a bride. Nakukuha niyo po. And the bride is the whole church, including biyaya ng Diyos. Kaya dito makikita po natin, dahil minamahal ko ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship, kaya tinutustusan ako ng Diyos para magampanan ko ang mga gampanin. Kaya nga po kung ating unawain, kailangang matutunan mo na ikaw ay hindi pangkaraniwang tao. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka pangkaraniwang tao. So, kailangang laging tignan mo ang iyong identity.
at huwag kang padadaya sa kapaligiran. Remain on who you are. Manatili ka kung ano ka at huwag kang padadaya sa sabi-sabi. At laging tandaan po natin, ikaw at ako ay iniibig ng Diyos. At laging tandaan mo po, kapag ikaw ay nagpatuloy, pagtatapos ka sa kakapusan, at ililipat ka sa sobra. Pero ang pagpunta sa sobra, kailangan ikay tapat na hindi nag-a-absent. Saan? Di po sa pagdalo, sa pagtitipon pag-araw ng linggo o midweek service, kailangan sa umaga pa lang, hindi ka nag-a-absent sa pakikipagniig sa Diyos. Ang dadalo ng gawain ay yung tuwing umaga ay nakikipagniig na sa Diyos. At pag ikay nakikipagniig sa Diyos, magiging kaibigan mo ang Diyos. Ulitin kong muli, yung pera mo, hindi yan iyo. Pinadadaan lang ng Diyos sa iyo. Ulitin kong muli, huwag mong ipagmamalaki ang pera mo dahil hindi iyo yan, ay pinadadaan lamang sa iyo ng Diyos. Ulitin kong muli, yung pera mo ay hindi iyo yan, pinadadaan lamang sa iyo ng Diyos. Amen. Kaya pag ang pera ay iyong tinangkilik para sa kaluwalhatian ng Diyos, walang ubos ang daloy ng pera sa iyong buhay. Amen po ba? At ikaw ang iiyak sa Diyos, bakit po ako pinagkakaabalahan mo ng ganito? Marami kasing Kristiyano, Diyos ko, bakit hanggang ngayon? Ako'y hirap na hirap. Diyos ko, abay, tumigil ka. Hello? Sabi nga ni David, salamat at ako ay dumaan sa kabiguan, kung hindi ko nakilala ang Diyos. Ang pagdaan sa suliranin para makilala ang Diyos at magtiwala ka na Diyos lamang ang magbibigay ng karunungan para maligtas mo ang lahat ng suliranin. Kaya nga po, ako'y naniniwala ng simbahang ito ay special sa Diyos. At makikita po natin that the fivefold ministries, apostles, prophets, evangelists, and then pastor and then teacher. Nung magsimula ako rito, gawain ko yung 5. What is an apostle? An apostle is the one who established the church. And at the same time, he is doing the mission. Hello? Bago nagkaroon ng simbahan sa Corinto, si Pablo ang apostol. Siya muna ang nag-misyon at naitayo ang simbahan ng Corinto, ng Roma, yung lahat po ng kanyang sinulatan is the missionary at the first. At kaya matagumpay na nagpatuloy yung mga simbahan sa iba't ibang lugar. At the same time, he has the anointing of a prophet. And a prophet is someone who obey the inspiration of the Holy Spirit. So ang isang propeta ay sinusunod ang sinasabi ng banal na Espiritu. At ang isang totoong propeta, he will always bring message from God whose main motivation and concern is the spiritual life and purity of biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Amen po ba? So ang tunay pong propeta, ang kanyang sasabihin ay yung narinig niya sa Diyos para maging dalisay ang simbahan. And then ang isa pong evangelist, pinapahayag niya ang mabuting balita. Kaya napapunta ako sa Binyan dahil 5 kami na ginalugad namin ang mga bayan-bayan ng Laguna. Dala namin ang mabuting balita as an evangelist. Kaya dito ay makikita po natin, kapag dinala mo ang mensahe ng mabuting balita,
ikaw makakaranas ng mabuting balita at ang unang karanasan mo sa mabuting balita, lalaitin ka. Tingnan mo ang iyong katabi. Pag walang lumalait sa iyo, wala ka sa mabuting balita. Pag walang umuusig sa iyo, malayo sa iyo si Kristo. Dahil ang inuusig yung sinasamahan ng Panginoong Hesus Kristo. Eh, maraming mga uusig ay sa simbahan, inuusig ang pastor. Salamat at tapos na yun dito sa simbahang ito. Amen? Dahil ang akala ng iba, marami silang alam, tumigil ka. Ika'y idadaan, kung gusto mong ika'y matalino, idadaan ka sa pukpukan at bugbugan. I'm telling the truth. The position is not done by any person, but it is God who seek those whom He will position. Kaya nga, I love my son, all the three. Dahil sila ay hindi humanap ng posisyon, ang hinanap nila ay ang kaharian ng Diyos at ang katwiran ng Diyos, kaya tuloy-tuloy ang kaharian ng Diyos at katwiran ng Diyos. So, ang isang pastor ay isang elder at isang overseer. Ang overseer po ay hindi mando ng mando at utos ng utos. Ang isa pong pastor, siya ang unang gumagawa at bago sinasabi niya, pamamarisan ka pag ikaw ay nakitang masipag. Eh lagi kang huli. Lagi kang bossing ang dating. Nakukuha niyo po. Salamat at parang totoo yata dito. walang piyok. Alam mo, hindi pwede ang istariray at istariroy. Kailangan lahat tayo ay nagmamahalan. Kaya nga sabi ni Pablo, when I remember your faith in Jesus Christ and your love for one another, then I am so joyful and happy for you. Laging tandaan mo, basta walang galitan, walang samaan ng loob, lalo na sa inyong pastora, dadaloy ang karunungan sa inyong buhay. Amen? Pag inibig ninyo si Sister Cathy, dadaloy ang pagpapala sa inyo. Dahil laging tandaan mo, ang pera po ay hindi galing sa inyo, dumadaan lang sa inyo. You are only a resource of yung kayo lamang ay kasangkapan ng Diyos sa kaniyang yamang ipadaraan para ang Diyos ang maluwalhati. Amen po ba? Ang ating ministeryo sa media ay hindi po tinutustusan ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Ang ating media ministry ang tumutusto sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Tahimik. At tumutusto sa lahat ng gawain sa Prayer Mountain. Meron ba ditong nagutom pag pumupunta sa Prayer Mountain? Kayo ang umaayaw sa sobrang pagkain. Amen? Hallelujah. So, hindi po natin pinababayaan dahil ang kapangyarihan ng simbahan ay nasa intercessor. Ay marami ang hindi mahilig mag-intercede because many are ignorant that intercession, you reign with Jesus because Jesus is intercessor. Kasama ka sa paghahari kapag ikay nag-i-intercede. Kaya nga, pumunta lang kayo roon, maliit lang ang ating budget doon, 50,000 a month. Amen, hallelujah. Bakit? Ay dahil kailangang may intercessor. Ano ang hinahanap ng Panginoon? Intercessor. Hindi po mga possessor. Intercessor ang hinahanap ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At pag ikaw ay nag-intercede, huwag mong katakutan ng dyablo dahil takot siya pag nag-i-intercede ka, hindi siya makakalapit habang ikay nananalangin. Ang paglapit niya pagkatapos mong manalangin. Di narinig. Ang paglapit ng dyablo, pag natapos kang manalangin at kailangan, huwag mo siyang kakausapin. Maraming nadadaig dahil nakikipag-usap sa dyablo. Huwag kang makikipag-usap kay Satanas dahil siya'y talunan. Tahimik. Lalo na ang nasa praise and worship team. Naku, galit na galit sa inyo ang dyablo dahil inagaw mo ang kanyang posisyon. Si Lucifer, ang archangel of the worshiper of heaven, itinakwil siya at itinaboy. Amen. Pero kapag ikay laging sumasamba,
ang pagkatawag sa iyo at sa akin first, be worshiper and servant of God. No worship, no service. Kaya kailangan pala awit ka. Amen. Hindi mahalaga kung ano ang boses mo dahil yan ang bigay sa iyo ng Diyos. Gaganda yan pag ginagamit mo. Amen. Amen. So, ang teacher is someone appointed by God to clarify and explain God's word. Pagliwanagin at ipaliwanag kung ano ang salita ng Diyos. At ang deacon ay siya laging handa tumulong. At pag ikaw ay mahilig tumulong, susustentuhan ka ng Diyos sa ministeryo mong pagtulong. Tingnan mo li ang iyong katabi. Kung wala ka ngayon, magsimula kang tumulong at susustentuhan ka ng Diyos kapag ikay tumutulong. Eh, ang nangyayari nga, yung iba, Lord, pagpalain mo ako at ako'y maglilingkod sa iyo. Tumigil ka. Maglingkod ka muna sa kakapagpapalain ng Diyos. Dalawang salita, principle and tactics. Ang prinsipyo po, I will serve you, Lord, period. Ang tactic po ay ganito. Lord, maglilingkod ako. Basta ako'y bigyan mo ng kotse. That is tactic. Tactic always fail, but principle always win. Hindi niyo narinig, ang prinsipyo po, basta ikaw ay maglingkod sa Diyos. Basta magbigay ka, do not expect, dahil basta ibinigay mo, babalik sa iyo ng siksik, liglig, pikpik at umaapaw. Kung walang ibinigay, yung nasa sa iyo, mawawala pa rin. Pero pag bigay ka ng bigay, balik ng balik, hindi ka magkukulang. I know the truths. Amen? Amen? Hallelujah. At dahil buhay ko ang katotohanan, kaya hindi ako kinakapos. Ang dyablo ang laging kapos sapagkat hindi siya makatagal. Dahil kahit wala ako, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos. Mas malakas ang boses ko habang wala. Amen. Mas malakas ang boses ko habang ako'y inuubo. Hallelujah. Hindi totoo po ito. Pag pinagbigyan mo ang ubo, uubuhin ka. Dadami ang iyong plema at sipon. Huwag mong pagbibigyan yan dahil demonyong espiritu ang may kagagawan yan. Kaya sabihin mo, I resist you, demon spirit of cold and cup. Amen po ba? Ngayon, huwag mo rin katatakutan ng kamatayan. Abay, pag ako'y namatay, ay sigurado ako dahil, remember this, death is the door to be with Jesus forever. Kaya maraming takot sa kamatayan, kaya hindi makapaglingkod. Sabi nga nung isa na kakilala ko, ayoko nang maglingkod sa Panginoon. Member na lang ako dahil tuwing maglilingkod kami, puro kabiguan. Hello? At kung hindi ako dumaan sa mga kabiguan, hindi ko maaabot ang 20 bansa. Hindi ninyo narinig. Kung hindi ako idinaan sa kabiguan, dahil ang kabiguan ay katotohan ng hindi ko lang alam ang dapat kong gawin, kaya ako'y nabigo. Pero hindi ibig sabihin ako ay talunan. Ako ay nabigo dahil ako ay sumubok. Tingnan mo ang iyo. Kaya yung no turning back, yun ay hanggat hindi ka humahayo, hindi mo pwedeng kantahin yung no turning back. Hindi ka pa sumusulong. Kailangan nakasulong ka na, nandun ka na sa labanan. Salamat at may isang sumulong na. Alam mo, napakaganda po ng Diyos. Napakaganda po ng Diyos. Wala kang problema, wala kang pag-unlad. Wala kang krisis, wala kang pag-unlad. Dahil ang ibig sabihin, wala kang inumpisahan. Kaya dito, alam mo, ako'y narito dahil ang biyaya ng Diyos, pakinig kang mabuti, di pa ninyo ginagawa yung pangarap na ibinigay ng Diyos sa inyong pastor, Calabarzon. Calabarzon, Calamba, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Kaya kapag ikaw ay humayo, tandaan mo ito,
Sabi nga nung isang aklat, a scared world need a fearless, glorious, conquering church. Di ba pansinin po natin hanggang ngayon, naka-face mask pa yung marami? Because they belong to the fearless at to the scared world. Nung sabihin, pwede nang hindi mag-face mask, nasa festival kami, hindi na kami naka-face mask. Bakit? Because we are fearless. We are courageous. We are protected by the power of God. Amen? So, kailangan po na ang simbahang ito'y makita na ang mga kapatiran ay walang kinatatakutan kundi ang Diyos. Hello? Diyos lamang po ang dapat nating laging pagtitiwalaan. Our goal, God's will be done. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, laging tandaan mo po, ang buong daigdig hindi po mamawala ang masama at ang mga makasalanan. Nasa buong daigdig po ay makasalanan. Sa Isaiah 60 verse 2, magtataghirap, magtatagutom, darami ang masama, pero ang mga anak ng Diyos hindi maaapektuhan. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Tingnan ninyo ng mabuti, ang kadiliman ay tatakip sa buong lupa, at sobrang kadiliman ang tatakip sa lahat ng tao. Ngunit ang Panginoon ay babangon sa inyo, hallelujah, at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa inyo. Because in Jesus, we are salt and light. What is salt? Your character. Kaya nga, dito tayo pa lamang ay nag-iibigan na at nagtutulungan. Kailan nananalangin ka, Panginoon, bakit sobra ang pera ko ngayon? Sino kaya ang gusto mong bigyan? Hello? At ako ay nakarinig at sabi ng banal na Espiritu, bigyan mo yung isang member. Sa Green Hills po ito, bigyan mo ng 1,000. Binigyan ko ng 1,000 at ako'y maligaya. Tingnan mo ang iyong katabi, maligaya ka ba pag nagbibigay? At dahil ako'y maligaya, after 3 hours may lumapit sa akin, pumasok ng simbahan, tapos ng gawain, mga bandang 2:30 na, may iniabot na sobre. Sabi ko, nako, ang kapal. At idinalangin ko siya, humingi ng panalangin, idinalangin ko siya at umuwi na. 1,000 lang ang binigay ko, 50,000 yung nakapalit. Alam mo, hindi ka maghihirap. Itiyakin ko sa iyo. Antikum ang palad, kinakapos. Ang bukas ang palad, hindi nauubusan ng pera. Kaya kailangan dumami ang intercessor. Itigil mo muna ang iyong pagtatahi. Dahil may tatahiin ka pag ikaw ay nasa bundok. Laging yung kakanin ng iyong pamilya, ang Diyos ang bahala sa pamilya mo. Amen. Hallelujah. Amen. Hindi ko kayo hahamunin kung hindi ko tinalikdan ang hanap buhay. Ang katotohanan, hindi ako tumalikod. Nagsara ang aming kumpanya, kaya hindi na ako nagtrabaho. At mula noon, ang trabaho ko na is to believe God. Eternal life is believing God continually. At maririnig mo ang patnubay ng Diyos at kailanman hindi ka magdarahop. Sasabi nung iba, mabuti pa, magpastor na lang ako dahil maunlad ang pastor ng biyaya ng Diyos. So sige, kailangan handa ka sa labanan dahil hindi ka magkakapiso kapag hindi ka nakikipaglaban. Amen. Hallelujah. Ang akala nung iba, madali ang pagpapastor. Labanan po ito. Pero huwag kang matakot dahil pag nasanay ka na sa labanan, ang Navy SEAL po ay, ang training nila, yung isang squad, itatapon sa gitna ng dagat na walang dala. For several days, sila lulutang-lutang doon at ang pag-asa lamang nila ay huwag silang maghiwa-hiwalay para sila nakalutang. Ganyan din po ang pagiging anak ng Diyos. Huwag kang hihiwalay dahil sa labas, marami diyang mga tagalabas.
Pero dito, magpakatibay ka at ikaw ay sususugan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ito'y katotohanan, sinulatan ko ang ilan sa pastor natin at sabi ko, I terminate you. So, nalungkot sila. Yun lang, nakasulat, I terminate you from this time on. I terminate you. You are no longer a pastor of biyaya ng Diyos. Pero after several months, bumalik yung pastor at ang sabi niya, Bishop, pumunta sa bahay yung mag-asawa. Hindi ako naniniwalang totoo ito. Dahil wala ka namang akusasyon eh. Ang sinabi ko, I terminate you. Wala nga naman akong akusasyon. Nakipag-usap siya. At ang sabi niya, hindi po ako hihiwalay sa biyaya ng Diyos. Amen. Kaya ang simbahan natin sa Rizal kay Pastor Ricky Cruz ay napakaunlad at napakalakit, napakalago. Saka ang simbahan natin sa Kabukbukan. Bakit? Hindi nila tinanggap yung termination letter. Siya pumunta sa akin at ngayon, napakaunlad ng simbahan. Connect to the proper channel. At makikita mo, kailangan mag-connect ka o sisain mo ang buhay ng connection mo. Tingnan mo yung buhay ng iyong bishop. May karapatan kayong mag-usisa. Amen? At titiyakin ko sa inyo na ipakikita ng Diyos sa iyo ang bulokong ugali. Titiyakin ko sa inyo, bakit? Para manalangin ka. Dahil kaya nakita mo ang bulok sa aking ugali dahil may bulok ka ring ugali. Ang makikita mo ay kung ano ang ugali mo. Kaya ang mapaghatol, ugali niya, yung kanyang inihahatol. Kaya pag may nakita kang bulok sa akin, intercede for me. Nakukuha niyo po. Upang pag tayo nagkainan, totoo yung ating pagkakainan, hindi plastic at hindi balik. Kung ang iyong spoon and fork ay plastic, okay lang yon. Pero kailangan hindi po ang iyong puso. Amen. Hallelujah. So ngayon, nais kong makita mong mabuti. You deserve, makinig kang mabuti. You deserve the best. Ang kailangan mo, ikaw ay karapat-dapat, ikaw ay kwalipikado na pagpalain ng buong husay na pagpapala. So, because God wants to bless each one of us with His best, be honest with people. Maging kang tapat sa lahat ng tao, kasama sa simbahan o hindi. Help them if you can. Tulungan mo sila kung kaya mong tumulong. But don't depend on anyone to make life easy or happy for you. Mapapahamak po ang tao pag inasahan mo ang tao, kaya hindi ako umaasa sa tao. Umaasa ako sa Diyos dahil nakasumpa ang sino mang umaasa ay sa tao, dahil ang Diyos hihiwalay sa umaasa ay sa tao. Jeremiah 17:5, cursed is the man who trusts in man. Psalm 60 verse 12, vain is the help of men, but through God we shall do valiantly. Amen po ba? Kung hindi Diyos ang aking pinagtitiwalaan, tutuloy kaya ang ministeryo? Bayad ka lang ng bayad, ng bayad, ng bayad, ng bayad sa broadcast, radyo at telebisyon. And nais kong iyong unawaing mabuti, ang tulong po ay sa Diyos manggagaling. For my God shall supply all your need according to His riches in glory. It shall not be affected by any central bank all over the world. Hindi apektado ng anumang currency ang currency ng langit. Kaya mag-alab ka na sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-alab ka na sa Diyos. Hindi naman aalisin yung yaman ng isang taong hindi maalab sa Diyos.
pero hindi niya mai-enjoy yung yaman niya. Nasa Ecclesiastes 5 at Ecclesiastes 6 po yun. Kaya pag ikaw ay maligaya sa Diyos, mag-i-enjoy ka sa yaman mo. Kaya pag araw ng linggo, huwag kang pupunta ng Baguio. Amen. Ang araw ng linggo ay para sa pagsamba sa Diyos. Pinatamaan ako ni Bishop ay dapat lang. Sino ang patatamaan ko? Mahirap naman ang bato-bato sa langit. Ang tama ay huwag mag-aaba. Hindi. Kailangan patamaan kayo dahil kailangan ikay magising kaysa ikay maumpog pa. Amen po ba? Mas masakit po ang pagsuway. Amen po ba? Mas mabuti po ang sumunod na nagtitiis sapagkat maganda ang pagdaan sa pagtitiis ng masunurin. Pero ang pagtitiis ng masuwayin ay hindi maganda dahil hiwalay siya sa Diyos. So ano ang gusto mo? Kasama mo ang Diyos o ikay hiwalay sa Diyos? Parehong may tiisin yan. Yung kasama ang Diyos may tiisin. Yung hindi kasama ang Diyos may tiisin din. Ay mas maganda ng kasama ang Diyos na may tiisin sapagkat ang Diyos ang mamamahala ng aking pinagdaraanan. Ang layunin ng tiisin para ikaw at ako'y magkaroon ng pag-asa sa Diyos at pag ang inaasahan mo na lamang ay ang Diyos, wala pong sukat ang biyaya at pagpapala. Amen po ba? Make a triumph for every aspect of your life. Magikang matagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Alam mo, ulitin kong muli, tingnan ninyo ako at tanungin ninyo. So, biyaya ng Diyos is biyaya ng Diyos because of the anointing. It's not the personality, it's the anointing. Amen po ba? Sabi nga ng Diyos kay Moses, Moses, sabi ng kanyang biyanan, mapapagod ka pag ikaw lamang ang tumatrabaho. Kinausap ng Diyos si Moses, Moses, pumili ka ng 70 lalaki na makakasama sa paglilingkod. Kukunin ko ang part of your anointing, ilalagay ko doon sa 70. Kaya tuloy-tuloy ang ating ang simbahan ng biyaya ng Diyos, yung bahagi ng anointing ko na kay Pastora Magda, na kay Cathy. Amen. It's the anointing. Sabihin mo, it's the anointing. It's the anointing. Kaya kailangan yung mga pumupuntang prayer mountain, bahagi ng anointing ko'y nasa inyo. Amen? Basta lahat tayo ay yung anointing ng pagkatawag sa akin ay ibabahagi sa inyo ng Diyos. At ang sabi pa rin, pumili ka ng 200. Pagkatapos ng 70, 200 naman. Kaya kung itong daming ito, Calabarzon, napakaliit. Salamat sa isang gustong pumunta ng Calabarzon. Amen. Pero laging tandaan mo, meron pong tinatawag na pioneer, waymaker, trailblazer. Pag umuna ka sa Cavite, makikita mo na marami ang maitatayo mo doon. Amen? Amen. Dahil ang buong daigdig po, sa 1 John 5:19, wala ka pong iiwasan puro masama ang iyong makakahalubilo. Kaya magpakaalam ka na ay sa Diyos at gawin mo na ang pagpapaalam mo ay sa biyaya ng Diyos, Christian Fellowship. Ano po ang sabi rito? And we know, dapat nalalaman mo, we are of God and the whole world lieth in wickedness. Mag-alam ka na, sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang mag-a-absent, lagi ka nang dumalo at hikayatin mo ang buong mong pamilya. At nalalaman natin na tayo'y mga anak ng Diyos. Sigurado ka bang anak ka ng Diyos? Amen, hallelujah. At makikita natin at ang buong daigdig ay nasa kasamaan. Kaya ang simbahan po ay naririto para tayo ay ialis sa kasamaan. Sa isang malaking simbahan, at kaibigan ko yung senior pastor, ang sabi ko, Brother Jerry, pwede bang magpastor sa iyong simbahan dahil ako na may dumadalo na ritong matagal? Ang sabi niya, ay pwede kang magpastor dito, magsimula ka muna ng aser. Ako'y ibanghilista na.
magsisimula ako sa Acer. Hello? Gusto mong magpastor? Mag-ayos ka muna ng basura. Si Ed Cole ang isa sa hinahangaan ko na siya ay, ang kanyang ministry ay mag-develop ng mga leaders, mga kalalakihan. At nung siya ay makagraduate sa seminary, pumunta siya ng isang simbahan para mag-apply as pastor at siya ay naka-dress to kill. At ang sabi niya, I desire to apply as pastor of your church. Sabi niya doon sa senior pastor, oh, well, good. Do you really like to be pastor? Yes. Okay. Kubarin mo ang suit mo at ito, maglinis ka ng kubeta. Tingnan mo ang iyong katabi. Hello? Ay pag-bossing ka, hindi ka yayaman. Ang yumayaman lamang ay ang mga naglilingkod ng totoo. At may isa rin naman, ito po yung lahat ay true story ito. May isa namang babae na world class ang mga aklat na isinulat niya. Best seller. At ang sabi niya, pastor, kilala siya ng pastor dahil miyembro, I want to be one of your leader. Oh, really? Eh di, siyempre, matalino dahil maraming best seller na libro. Okay. Your first task is kitchen ministry. Tingnan mo ulit, huwag kang puposisyon agad. Kung hindi ka marunong sumama kay Sister Edith habang nagluluto, tagahiwa ka lang ng sibuyas at lumuluha ka dahil sa sibuyas, pag ikay sanay sa tiisin, titibay ka sa krisis. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Amen! Hallelujah! Hindi pwede ang bossing sa simbahan. Kailangan ikaw at ako ay lingkod. Do not lose that identity that we are all servants. Huwag mong kalilimutan na tayo ay lahat ay lingkod. At ang sabi ni Pastor Jerry, pero hindi bali. Ikaw na may ibanghilista na. Pagsimula ka ng simbahan, kahit ilan ng miyembro, para meron kang, pag ikaw ay bigo, meron kang makakasama sa panalangin. At ang sabi ng Banal na Espiritu, simulan mo ang broadcast, and after 6 months, simulan mo ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship. And because of that revelation and inspiration from the Holy Spirit, sinunod ko po yun. Kaya hanggang ngayon, ang biyaya ng Diyos ay biyaya ng Diyos. At ang sabi niya, since you are precious and honorable in my sight because I have loved you, I will give you men and women. Ayun, kayo yun. Amen. For your life. Amen. Hallelujah. At makikita po natin na walang magandang lugar kundi ang simbahan. Nakukuha niyo po. Kaya pag napapagod ka na, lumuhod ka lang. One time sa Araneta Coliseum sa isang malaking gawain, yung kaibigan ko na napakalaki ng ministeryo, ang sabi niya, Greg, halika tayo magme-merienda. Kasama ko si Pastor Kenneth noon at kami ay pinakain. Laking gulat ko. May kasamang may dalang malaking envelope. Siya nagbabayad ng pagkain namin. Libo-libo ang laman ng envelope. At sabi ko, pagkakain namin, Bro, bakit napakaunlad mo? Ano ang susi mo? Inapik yung dalawa kong tuhod. Tuhod, bro, tuhod. Tapikin mo ang tuhod ng katabi mo. Tuhod. Every knee shall bow. Amen. Wala minsan sa Amnet, kaya ako naging Vice President ng Asian Mission Network. Ang sabi, magpapadala tayo sa Vietnam ng missionary. Ililis ang inyong mga pantalon at titingnan natin kung sino ang makapalang tuhod. At nung ililis ko ang aking, ito ang ipadala natin sa Vietnam. Wala kang talo pag ikay laging lumuluhod. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At hindi ka pagkukulangin ng Diyos.
Dahil ang pagluhod ay pagpapasakop sa Diyos. Ang pagluhod ay pagtitiwalang hustuhan sa Diyos. At pagkalipas ng ilang panahon, nagkita uli kami sa Araneta Coliseum. At ang sabi niya, bro, ba't ikaw ay nasa international TV? Ako local lang. Sabi ko, tuhod. At sabi niya, ikaw talaga, Greg. Sabi mo, tuhod eh. Isip-isipin mo po, nasa malalaki kang 3 international channel at ang isa ay 4th largest Christian television sa buong daigdig. Anong dahilan? Tuhod. Nakukuha niyo po. Sabihin mo sa iyong katabi, tuhod. Tuhod-luhod. Tuhod-luhod. At makikita sa mukha mong maligaya ang mukha mo at hindi parang pasan mo ang daigdig. Kaya dapat maaliwalas ang mga mukha natin dahil ikaw ay lumuluhod. Amen. Kailangan ini-enjoy mo ang women's fellowship at men's fellowship. Huwag kang magtitiwala sa iyong lakas. Nako, hindi ka tatagal, hindi ka mapapagod at mapapagod ka. But for those who wait upon the Lord, they shall renew their strength. They shall rise up with wings like that of eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. At makikita mo na mauungusan mo yung nauna sa iyo. Bakit? Dahil ikaw ay nagtiwala sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ngayon ating kilanling mabuti. Bakit gustong-gusto ng Diyos na ikay matuto at ako'y matuto sa pananalangin? Una, ikay tatagal, tanong mo sa iyong katabi, ano ang pangarap mo? Itanong mo sa iyong sarili, may pangarap ka ba? O naghihintay ka na lang ng kamatayan? Alam mo, na pumunta ako sa isang gawain sa Ordaneta at Bible School yung mga kaibigan kong mga bishop. At habang naghihintay ako ng gawain, tumingin ako, ang daming libro. At may nakita akong 2 libro at natutunan ko na sa ibabaw ng lupa, kailangan lagi ang pera. Tingnan mo ang iyong katabi. Sino rito ang hindi kailangan ng pera? Taas ang kamay. So lahat ay kailangan ng pera. Pero sabi niya doon sa, hindi ko mababasa yun dahil ganun kakapal. Ako, pag nagbukas ng libro, at tinitingnan ko yung table of contents. At tinitingnan ko yung mga primary chapter na magbibigay sa akin ng tibay at katatagan. At ang sabi niya, there is only one thing that does not need money. Sabi ko, ano kaya ito? Lahat. Pag nagutom ka, ano ang kailangan? Pag sumakay ka sa jeep, ano ang kailangan? Pag dumating ka sa bahay at oras ng pagpasok sa school ng anak mo, anong kailangan ng bata? Pera. So, lahat ay pera. At pag ikaw ay hindi natuto, pananatili kang pagod dahil sa pera. At ang sabi niya doon sa isang chapter, the only thing that is great that costs no money is your dream. So, a dreamer lives for eternity. Ang isang nananalangin, ang isang nangangarap, ay nabubuhay sa walang hanggan. May pangarap ka ba? Amen. Hallelujah. This is true to me. May pangarap ako na ang buong Pilipinas ay luluhod sa Diyos at magpupuri sa Diyos. Kaya ako ay walang tigil. We grow great by dreams. Tingnan mo uli ang iyong katabi, tatanda ka agad pag wala kang pangarap. Tayo uunlad at magiging dakila sa pamamagitan ng mga pangarap. Sincerely hope that your dreams will come true. Kailangan, pag nangarap ka, paniwalaan mong mangyayari yung iyong pangarap. Amen.
Kaya ang aming tatlong anak, nakita nila sa kanilang daddy at mommy, on or before age 35, I will have my own house and lot and car. Pagkakasal ko, ako ay may kotse na agad. At age 32, ako ay may house and lot na hanggang ngayon ay tinitirhan namin. At yung aming tatlong anak, before age 32, sila ay pare-pareho ng may bahay. Bakit? May nakita silang ebidensya. May nakita silang katibayan na ang Diyos ang nagpapabahay. Amen. Na ang Diyos ang tumutustos. Amen po ba? 1997, nasa Canada ako at ang sabi ng mga Pilipino doon, Pastor Greg, dito ka na, marami tayong mga kababayan Pilipino dito. Dito ka na magpastor. At ang sabi ko, bro, mas maraming Pilipino sa Pilipinas. Ay kung ako ay tumigil sa Vancouver, hindi ako makakapunta sa 20 bansa. Ang sabi ng kaibigan ko, nag-post siya sa malaking simbahan siya sa San Francisco. For the first time in 20 years, doon lamang siya nakaabot ng New York. Eh ako, lampas ako ng New York hanggang Miami, hanggang Anchorage, Alaska. Bakit? Because God loves me. Amen. And if He is doing to me, He will do it to you. Kung ginagawa sa amin, sa aking pamilya, gagawin din sa iyo at sa iyong pamilya. Sabihin mo, mag-alab ka sa Panginoon. So, you design your life for you and you will love your life. So, i-disenyo ang iyong buhay na ikaw ay patungo sa tagumpay. Amen po ba? So yung unang kotse ko ay bulok at ang dalawang ilaw sa harapan dahil yun ay hinulugan ko sa aking supervisor. So walang ilaw. Tapos ang preno ang hina. So ang yabang ko, uuwi ako ng Quezon. May tumatawid na hila ang kalabaw, sumisigaw ako, bilisan mo, mahina ang preno ko. Bilisan mo ang pagtawid, mahina ang preno ko. This is true story, pero maligaya ako. Pagdating ko sa bahay, dahil sa aming magpipinsan, ako ang kauna-unahang nagkakotse. At sabi ng barkada ko, Greg, kotse ba yan? Parang sampayan niya ng kinula. Talagang napakapangit, parang hindi kotse. At bumaba ang lolo ko. At ang sabi niya, Apo, may kotse ka na pala. Eh, ang pangit ng kotse. At binuksan ko, pumasok, nag-alis ng tsinelas. Sabog ang luha ko. Bakit ka po nag-alis ng tsinelas? Ay, may kotse ka eh. Isipin mo yun. Ay, ang dumi ng kotse, nag-alis ng tsinelas. Ibig sabihin, iginalang ako kahit marumi yung kotse dahil ako ay may pangarap. Mangarap ka! Amen. Hindi sa pinag-aralan mo ang iyong pag-unlad. Nasa pangarap, doon ka aayudahan ng Diyos. Buhay na po ba kayo? O tulog pa? Basta mangarap ka at kung mangangarap ka, imposible ang pangarapin mo dahil kung kaya mo, hindi ka sasamahan ng Diyos. Kung imposible, kasama mo ang Diyos 24 oras. Amen po ba? Kaya nga po, let us dream that BNDCF is a fearless, glorious, conquering church. Amen, hallelujah. At kayo ay pupunta sa iba't ibang bansa. Sa revival, linagyan ko ng mga bandera ng buong mga bansa sa daigdig. At ang sabi ko, lagi pag nagre-revival, pupunta tayo sa iba't ibang bansa. At sila naman nagsisigawan at marami nga ang nakapangang ibang bansa. Pero ako ang mas maraming narating. Because natanggap ko yung pangitain. Vision keeper. God will fulfill that vision that I received. Dream is while you are sleeping. Vision is while you are awake. Kaya kailangan makita mo na ikaw ay paunlad rin ng Diyos kung saan ka mang barangay naruroon dito sa Laguna. Amen? Itanong mo sa iyong katabi, ilang linggo kang nag-absent sa buong January at February? Wala yan. So, huwag kang mag-a-absent.
Eh kung kami mga pastor, hindi nag-a-absent kahit na kami ay inaantok, kami ay maaga pa rin. Tingnan mo uli ang iyong katabi. So, dito makikita po natin, BNDCF, personal po tayo, dahil nasa simbahan tayo. Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Revival Church is a place where God will pour out His goodness continually. Sa pag tayo nagtipon, bumubuhos, umuulan ng biyaya at pagpapala habang nakaupo ka dyan. Ikaw ba ay gising pa? Amen. So, yun po, buong kabutihan ng Diyos ay tuloy-tuloy na kanyang ibinubuhos. At dito makikita po natin, huwag mong kalilimutan that we are salt and light. So, what is salt? Our character, the way we live, the way we fellowship with the brothers and sisters, and the way we live with people. And light, ang ibig sabihin, ang nakikita sa atin ay ang Diyos. At kapansin-pansin, ano po? Ang sabi pong, ang nakita ko, love each other. So if we love each other, earth will not be destroyed. Sabi ko, Panginoon, bakit po ito ang idinagdag mo? Pansinin po natin. Sa Genesis 18, 13 and 14, Abraham, gugunawin ko sa pamagitan ng apoy ang Sodom at Gomorrah. And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh, saying, shall I of a surety bear a child which am old? Pero pansinin po natin dun sa isang bahagi sa 23. Ano po ang sabi? And Abraham drew near and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Iyo bang wawasakin ang mabuti kasama ng mga masama? Ano ang sagot ng Diyos sa 24? Peradventure there be 50 righteous within the city, wilt thou also destroy? So, nakipag-bargain si Abraham. Kung meron po bang 50 matuwid sa Sodom at Gomorrah, itutuloy mo ang paggunaw? Hindi, alang-alang doon sa 50 matuwid, hanggang bumaba ang kanyang bargain sa 10. Kung may 10 matuwid doon, hindi ko yan gugunawin. Ay walang matuwid kahit isa. Kaya ginunaw ng Diyos. Pero alang-alang kay Abraham, iniligtas niya si Lot at ang 2 anak na babae. Naiwan yung asawa. Bakit? Hear this. If you desire to live eternally in the goodness of the Lord, dapat ang hawak mo sa negosyo mo ay maluwag. Hold tightly on the things of the earth. Lumingon siya. Ang sabi, huwag kayong lilingon. At lumingon yung asawa ni Lot. Anong nangyari? Ayun, salamat at alam na naging haliging asin. Kapatid, huwag mong problemahin ang iyong problema. Asikasuhin mo ang iyong buhay na pakikipagniig sa Diyos araw-araw. So, ang ikalawang napakahalagang katotohanan, we are God's family made up by many families. Tayo po ay pamilya ng Diyos. Kaya kailangan tayo nagtitipon, yung midweek, daluhan ninyo. At ang problema nga ay dahil nga sa hanap buhay. Kahit sa Green Hills, ayun ang problema natin, yung overnight, naparami na ang 20. Pero basta tuloy-tuloy, basta merong higit pa sa 2 o 3. Tuloy-tuloy lang. Kaya yung midweek ninyo dito, ituloy ninyo. Amen. Kahit ikaw na lang, mag-midweek ka pa rin. Amen. At ikaw ang pagbabalain. Amen. Basta ikay naroon sa midweek, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Hallelujah. So we are God's family made up by many families. Kaya napakahalaga po na ang ating totoong buhay ay sa pananalig. Ano po ang pananalig? Greg, mag-broadcast ka. Yes, Lord. Wala naman sinabi ang Diyos, mag-broadcast ka dahil dun sa kanang bahagi ng iyong bahay, may pera doon pambayad. Wala sinabing gano'n ng Diyos. Mag-broadcast ka. Yes, Lord.
Kaya yung tatlo naming anak, sumunod, nag-broadcast. At nababayaran through the years ang mga broadcast. Bakit? Ay utos ng Diyos. Basta utos ng Diyos, may provision. Sabihin mo sa iyong katabi, basta utos ng Diyos, may provision. Igalang mo't mahalin ang tatay at nanay mo. Kahit patay na pareho, punta sa libingan pag panahon ng mga patay. O kung hindi man, ipagpasalamat mo at ikay naging anak sa pamamagitan ng tatay at nanay mo. Huwag kang tutulad doon sa kakilala ko na ang sabi niya, alam mo, pastor, yung lola ko, galit na galit sa lolo ko. Bakit? Dahil ng ibang bahay. At tuwing Todos Los Santos pupunta sa libingan, minumura yung lolo ko. Isipin mo matagal ng patay, minumura. Sabi ko talaga, kaya humaba ang kanyang buhay dahil sa kamumura. Naging mura ang kanyang buhay. Kaya nais kong ikaw bilang isang pamilya ng Diyos, our life is faith in Jesus and loving one another. Kaya nga ako ay laging nagagalak sa tuwing merong men's fellowship. Nako, sobra po ang pagkain sa men's fellowship. At sobra din ang mga patutuo. Inalis yung men's fellowship at naging Wednesday fellowship. Hello? Hindi dapat alisin yung existing na maunlad na gawain ng Diyos. Huwag kang tatamarin. Nako. Kaya nga yung aking laging bukang bibig noon, tulog na kayo, gising pa ako, tulog pa kayo, gising na ako. At ang tawag po doon, I am what I am by the grace of God. And the grace of God bestowed upon me was not in vain because I labor more than they all. It's not me, but the grace of God. If not for the grace of God, hindi ko po magagawa ang magpatuloy. Pag tinanong ako, anong edad mo na? Ha? Parang wala sa iyong mukha ang edad mo. Parang matanda ka sa iyong mukha. Akala ninyo. So, dito makikita po natin, maganda pong maglingkod sa Diyos. So, faith in Jesus and loving one another, kailangan lahat tayo. Number one, we must be prayerful. Kailangan madalanginin tayo. Amen? You receive not because you ask not. Ang sabi ron, pray without ceasing. Pray continually with thanksgiving. Pray with all manner of prayer. And the only prayer that will always obtain answer is the prayer of faith. Kaya nga yung iba nahihirapan dahil sa negosyo, kaya naman wala kang makuhang mga kasama sa negosyo dahil hindi ka prayerful. Tingnan mo li ang iyong katabi, hindi ka dapat nalugi, pero hindi ka mapanalanginin at ang pananalangin, kailan ka magpapasalamat sa Diyos. Ang sabi niya ng anghel, Daniel, the first day that you prayed, God heard your prayer and answered you. But the demon spirit of Persia hindered me. Kaya na-delay ang pagdating ko sa iyo. After 21 days pa, nakarating siya, pero natanggap na niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, when you pray, believe that you receive it. Kailan mo natanggap? Nung ikay humingi. Ulitin kong muli, the prayer of faith is the only prayer that is powerful. Paniniwalaan mo nang natanggap mo na yung iyong hiningi. Amen po ba? So, ang susunod, seek. Ano ang hahanapin mo? Yung hiningi mo. At makikita mo na makakamit mo at mahahawakan mo yung iyong hiningi na iyong pinaniwalaan. Kaya nga po, unawain nating mabuti. Faith life is that we must all be prayerful. Number 2, let us hunger and thirst for righteousness. Kailangan tayo po ay gutom at uhaw sa katwiran. At pansinin po natin, let us love, ang pangatlo po, let us love the Word and be filled with the Word. Ibigin natin ang salita ng Diyos at mapuspos tayo lagi ng salita ng Diyos. Itanong mo sa iyong katabi, ilang talata ang namemorya mo na mula nung maborn again ka? Hello? Dahil ang buhay ko ay sang-ayon sa mga talatang aking naisaulo at binubulay. Isang halimbawa,
It's not by might, it's not by power, it's by my Spirit, saith the Lord. No weapon that is formed against me shall prosper, and every tongue that rises up in judgment against me I shall condemn. For this is the heritage of the servant of the Lord. For my vindication cometh from on high. Ang Diyos ang sisira sa mga naiinis sa akin, nagagalit sa akin. At pag may narinig akong masama na salita na hindi naman totoo, I shall condemn that negative word. Kaya kailangan magsanay ka na iiwas mo ang iyong sarili sa atmosphere of faithless people. Iiwas mo ang iyong sarili pag ang usapay mahirap ang buhay, tumalilis ka na. At hanapin mo yung laging sinasabing kahit walang pera, napakayaman niya. Dahil ang sabi ng Biblia, ano ang sabi, ang mahirap sabihin niya na siya ay? Ayun, alam mo ang salita ng Diyos. So what you confess will manifest. Amen? Kaya, ano pa ang sabi? Ang mahina ay sabihin siya ay? Purihin ng Panginoon. Kaya pag nangangatog na ang tuhod mo, ako'y malakas. Isipa mo yung dalawang tuhod mo at malalaglag ang demonyo nakabitin doon. Amen. Hallelujah. Let us live the word. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. So, thirdly, to do God's will, let us all be worshiper. Kayo ba ay sumasamba sa Diyos? O baka dito lang? Kailangan pagkagising mo sa umaga, sumasamba ka na sa Diyos. Pansinin po natin. Sa John 4 verse 10, ano po ang sabi doon? O sa John 4:23 pala. John 4:23. Ang sabi po dito, but the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Sino raw ang hinahanap ng Diyos 24 oras? Worshipper. Hindi sinabing professional, worshiper. Sabihin mo, worshiper ang hinahanap ng Diyos. Verse 24, ano ang sabi? God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. At pag ikay sumasamba, ano ang sabi sa verse 13? O verse 10. Pakialis nga yung aircon ko. Itaas lang yung... At ang sabi sa verse 10, Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God, and who is that saith to thee, give me to drink, thou wouldest have asked of Him, and He would have given thee living water. And what is living water? The Holy Ghost. Verse 14, ano po ang sabi? But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Kaya may tubig tayo sa prayer mountain dahil meron tayong bukal na ating pag-aari. Meron tayong spring of water na sa sobrang tubig ay pumuputok yung ating mga tubo. Dahil sobra ang tubig. Amen. Kaya pag ikay sumasamba, sobra ang pagpapalang dadaloy sa iyo. Where there is no worship, there will be no rain of blessing. Worship God and God will rain blessing in your house. Amen. Hallelujah. Naunawaan niyo po. At pag ikaw ay palasamba, ano naman ang sabi sa John 7:37? Pag ikaw ay samba ng samba sa Diyos, dito sa 4 ay spring lang, pero dito sa verse 37, ilog na. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. And then sa verse 38, he that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly, yung belly po, yun yung espiritu natin, shall flow rivers of living water. So, sa John 4, bukal. So, it strengthened me. Pag nag-iisa ako, bukal ang tumatrabaho. Pag kasama ko kayo, ilog ang dumadaloy. Amen? Nakukuha niyo po, pagsama-samang pagsamba, ilog ang bumabaha habang tayo'y sumasamba. Pag kagising mo sa umaga at sumasamba ka, bukal.
palalakasin ka internally. Pag malakas ka internally, wala kang talo outwardly. Amen? Kaya magpakalakas ka, sumamba ka lagi at malulusaw ang plema, malulusaw ang COVID-19, malulusaw ang lahat ng salot. Amen. Amen. Verse 39, buhay na buhay kayo dahil nasa simbahan kang pinagpala ng Diyos. At ano raw yung rivers of water, but they speak he of the Spirit, which they that believe on Him should receive, for the Holy Ghost was not yet given because that Jesus was not yet glorified. Tingnan mo sa iyong katabi, tanungin mo, are you baptized with the Holy Spirit? What is your assurance that you are baptized? Speaking in tongues. Tinanong si Smith Wigglesworth, are you baptized with the Holy Spirit? I believe so. Why? Because I speak in tongues. Speak in tongues daily, titibay ka at tatatag. Amen? Hallelujah. But you cannot be baptized in the Spirit unless someone lay hand on you. Mamaya, ililayhan ko ang aking kamay sa inyo so that you will be baptized with the Holy Spirit. Yun lang may gusto na magkaroon ng ilog ng pagpapala ng banal na Espiritu. Yung ayaw, okay lang. Amen. So ngayon, pansinin po natin. Faith develop, makinig kang mabuti, faith develop a climate of, develop a climate of faith that produces miracles and life. Kailangan ikaw ay nabubuhay sa himala. Hindi narinig, signs and wonders follow them that believe. Kaya kung walang himala ang buhay mo, ang katanungan doon, do you believe? Because unbelief will thwart. Unbelief, ihahadlangan ng mga himala. Kaya kailangan ikay naniniwala, ikay sumasampalataya. At pansinin po natin, kadalasan ng maraming Kristiyano dahil sa kamangmangan, sila kaya maunlad dahil maraming natapos na pinag-aralan. Kung ganun po ang relasyon ng Diyos sa tao, ay marami pong hindi sa atin uunlad. Pero hindi po Ang sabi ng Biblia, ang pinakabaaba sa inyo ang aking iaangat. Salita po ng Diyos ang masusunod. At sino ang pinakaaba? Yung walang inaasahan kundi ang Diyos. Isusuko mo ang buhay mo araw-araw sa Diyos. At isisiwalat ng Diyos ang araw-araw niyang gagawin at isasali tayo. So faith is this, you develop a climate of faith that produces miracles and life. Fight with words of faith. So, araw-araw ang iyong sasabihin ay ang salita na nananalig sa Diyos. Thirdly, resist the devil and resist thoughts contrary to faith. Pansinin mo, pagkapanalangin mo, narinig ka ba ng Diyos? Kaninong boses yun? So, dito makikita natin, huwag mong papatulan yun. Huwag mong bibigyan ng Bible study ang Diablo. Alam mo ba, Diablo, na ako ay anak ng Diyos. Alam mo ba, Diablo? Huwag na. Dahil siya'y talunan, ba't ka pa makikipagtalo sa talunan? Magpuri ka lang sa Diyos. Kaya nga ang sabi ni Kenneth E. Hagin, nung siya ay mabautismuhan ng banal na Espiritu, dahil siya ay agaw buhay na pero siya ay iniligtas ng Panginoon. Kaya since that time, siya nag-alab sa kanyang buhay na relasyon sa banal na Espiritu. At nung matutunan niya at matuklasan niya, kaya pala may himala si Oral Roberts, kaya pala may himala si Smith Wigglesworth at nakabubuhay ng mga patay because they always speak in tongues. Ang sabi ni Pablo, I speak tongues more than they all. Ako ay nagsasalita sa ibang wika at ang sabi ni Kenneth E. Hagin, nung matanggap niya yung aral na yun ng banal na Espiritu, napuspos siya at nagkaroon siya ng gift of speaking in tongues. At yun ay sinabi rin ng Diyos sa Mark 16, that signs, wonders, and miracles shall follow them that believe, and you will speak with new tongues.
Kaya kailangan kayo nagsasalita sa ibang wika. Amen. Hallelujah. At hangarin mo yon at iyong makakamit yan mamaya. Amen. Hallelujah. At ang sabi niya, nagsimula siya, so ang alam niya, nung panimulang natutunan niya yon, nag-pray in tongues siya. At laking gulat, at yung karanasan ko rin, akala niya 30 minutes na. Pag nag-pray in tongues ka at ikay nakakonsentrate, 5 minutes napakatagal. Pag nagsasalita tayo sa ibang wika, linilinis ang ating matabil na dila. Hinuhugasan ang ating bungangang laging matatakutin at mapangambahin. At ang sabi ng Diablo, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Dahil ang gift of speaking in tongues, hindi pwedeng makialam ang Diablo dahil hindi niya alam yung iyong sinasabi. Pero pag nagsalita ka sa ibang wika, you are speaking mystery and you are magnifying God. And you are, pinalalakas mo ang iyong sarili. Amen? Para hindi ka natitingin kung saan-saang mundo para magkapera. Nasa iyong puso ang iyong pera at kayamanan. Amen? Hallelujah! Kaya dito, kailangan ikay mag-alab, pray in tongues, speak in tongues. Sabi ng Diablo, hindi totoo yan, hindi totoo yan. At ang sabi niya, I will speak another 30 minutes. Hanggang sa siya magsanay, hanggang sa nagsalita siya sa ibang wika, 4 hours. Tinularan ko siya noong 1979. Nagsalita ako sa ibang wika ng 8 oras. Kaya hanggang ngayon, nagsasalita ako sa ibang wika at ang dahilan, doon lamang ako sustentuhan ng karunungan inspired by the Holy Spirit. Kaya dito makikita mo, mawawala yung mga nawala sa iyong buhay. Sino rito ang may alam ng bus, passenger bus? Alam niyo ba ang passenger bus? Pag sumakay ka papuntang Loto at ikay papuntang Alabang, saan ka bababa? Sa Alabang, dahil taga-Alabang ka, dadaan yung bus na papuntang Loton sa Alabang. Saan ang destinasyon ng bus na sinakyan mo? Loton. Kaya maraming wala na tayong kasama dahil sila ay pasahero lang. Pero kayo'y kasama sa sasakyan. Amen. Kaya hanggang sa pupuntahan natin, walang bumababa sapagkat tayo ay kasama sa iisang sasakyan at ang sasakyan natin ay ang Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Hesukristo ay nasa biyaya ng Diyos, Christian Fellowship at sa lahat ng simbahan na si Hesukristo ay kanilang Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang bababa. Iisa ang ating destinasyon at ito ay sa walang hanggang buhay sa piling ng Panginoon. Amen? So, huling hamon, gawin mong asawa ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Amen? Hallelujah. At pag ginawa mong asawa ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship, tapos na ang kakapusan sa iyong buhay. Tapos na, puro pag-aani na. Amen? Hallelujah. At ang Panginoong Jesus, aantabayanan ka dahil ikaw ang babaeng nakatakdang makaisang dibdib niya at ikaw ay puputungan niya ng kanyang lahat ng kagandahan at kailanman hindi kanya pababayaan. Hindi kanya pababayaan. I will be with you until forever. Sabihin mo, Jesus is with me until forever. Kaya every day, let us be filled with the Holy Spirit. So desire the fullness of the Holy Spirit every waking moment. Pagkagising sa umaga, iyong hangarin ang kapuspusan ng banal na Espiritu, hingin mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, at hingin mo ang pagsama ng banal na Espiritu. Through the years, kung kukwentahin ko sa 1 million a year, 1 million a year lang, sa 35 years na ang simbahay tuloy-tuloy, magkano na agad yon? 35 million, sa 1 million a year lang. Eh yung pang broadcast, sa 1 million a year din. 70 million. Eh hindi naman ganun lang ang isang buwan ng Green Hills pa lang ito, hindi pa kayo kasali. Hello? Wala pong ganong kalaking perang darating sa isang hindi nagtitiwala sa Diyos. So ang pagpunta ko doon sa 20 bansa,
gastusin ng Panginoon. At mga 5-star hotel yung tinitirhan ko. Libre. Bakit? Dahil ako'y nasa biyaya ng Diyos. Amen? Biyaya ng Diyos ang siyang nagpapaunlad sa bawat isa sa atin. Kaya sabihin mo, huwag ka nang aalis sa biyaya ng Diyos. At sa pagtatapos, let us dream that BNDC Revival Church is a fearless, glorious, conquering church. Pumikit ka sandali, pangarapin mo. Ang simbahang biyaya ng Diyos ay gagamitin ng Diyos sa buong daigdig. Pupunta tayo sa iba't ibang bansa, hindi magtatrabaho doon dahil ang trabaho natin ay nasa simbahan ng Panginoong Hesukristo. At kung saan ka naruroon, doon ka pauunlarin, doon ka palalaguin, doon ka payayamanin. Ang Pilipinas, ang lugar ng iyong kayamanan at pag-unlad. O Diyos, aming Ama, dakila at napakabuti. Sa biyaya mo, pag-ibayuhin mo na bawat isa sa amin ay tangkilikin ng katotohanan na kami pinili at hinirang mo upang ang iyong masaganang buhay ang siyang maging buhay ng bawat isa at sasama-sama naming laging pagtitipon, lalong mananagana ang buhay mo sa bawat isa sa amin. At sa pangalan ni Jesus, bautismuhan mo ang bawat isa ng banal na Espiritu ngayon din. Orala, in the name of Jesus, receive the baptism of the Holy Spirit. Because let us stand up, all of you, and let us pray in tongues. Orala, for 1 minute. 1 minute is pray in tongues. Sukasikidaya. Ukasukorala. Handikidiyarala. Handokoko. Kidiyarala. Handokoko. Sukosakarala. Kayarala. Kayarala. Oh, kakakasukarala. Kayarala. Kidiyarala. Handokoko. Sakasa. Oh, rala dokoko. Yarala dokoko. Shando kakasoko yarala kuda. Oka kayarala dokoko koso. Orala da kaya bagada kaya hando kasakasakala. Ayarala dokoko kasakasaka. Orala da kiyarala hando koko yara handi yarala da horala yala. Oka handi yarala da horala da handa yarala. Oka kasakasakala da kaya bagada. Orala da kayarala dokoko kasakasaka yarala dokoko kayara handa ka. Kidi yarala do kuku kasakasakala da kaya na handa ka. Tingnan mo po yung 1 minute, napakatagal. Amen? So, ang Diyos po ay napakabuti.